Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Isiniwalat ng National Bureau of Investigation or NBI nitong Miyerkules, July 3 na hindi tugma ang fingerprint ng ikatlong Alice Goo kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Hindi nagmatch ang fingerprints ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa ikatlong fingerprint record ng isa pang Alice Goo noong 2005. Ang ikatlong Alice Goo at si Mayor Alice ay pareho ng petsa ng kaarawan na July 12, 1986 at pareho ring ipinanganak sa Tarlac. Dahilan para pag-aralan ng NBI ang fingerprint nung una base sa NBI clearance ito noong 2005 na kinuha sa Quezon City. Batay sa isinagawang fingerprint examination ng National Bureau of Investigation or NBI, lumalabas na hindi magkatugma ang fingerprints ng ikatlong Alice Goo. Kinumpirma ito ni NBI Director Jaime Santiago noong Miyerkules. Sinabi ni Santiago na nag-apply raw ng NBI clearance ang naturang Alice Goo sa Project 8 Quezon City. 20 taon na ang nakakalipas pero napag-alaman ng mga otoridad na walang records ng isang Alice Goo sa lugar na iyon. Ayon pa kay Santiago, tinitignan pa ng NBI ang maaaring motibo ng ikatlong Alice Goo sa pag-a-apply ng clearance at kung inutusan ba itong mag-apply. Mayroon pang isang Alice Goo na kumuha ng clearance in 2005. Remember that yung Alien Certificate of Registration niya na nakafile sa amin is 2006. Kumuha si Alice Goo 2021 ng clearance. Mayroong kumuha ng clearance 2005. Alice Goo rin, ani NBI Director Jaime Santiago. Sa kabila nito, nauna nang tiniyak ng ahensya na hindi ito makakaapekto sa pagbuo ng mga kaso laban sa alkalde. Nanawagan din si Santiago sa publiko na ipagbigay alam sa NBI kung may impormasyon tungkol sa babaeng nasa NBI clearance. Nag-alok ng 50,000 pesos na pabuya ang NBI para matunton ang isang nagngangalang Alice Leal Goo na taga Quezon City. Samantala, lumalabas sa pagsusuri ng NBI na ang kapatid ni suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Goo ay isang Chinese at ang ina nito ay ang Chinese na sinasabing tunay na ina ng alkalde. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ipipresenta nila ang dokumento sa Senado sa darating na July 10. Una rito, kinumpirma ng NBI na iisa lamang si Mayor Alice Goo at si Go Huaping dahil nagtugma ang kanilang fingerprint. Sa kumpirmasyong ito, napatunayang Chinese national umano si Mayor Alice. Matatandang si Senator Win Gatchalian ang unang naglabas ng isang dokumento na nagsasabing may posibilidad umanong Go Huaping ang tunay na pangalan ni Mayor Alice. Alice Goo might be Go Huaping, who entered the Philippines on January 12, 2003, when she was 13 years old. Her real birth date is on August 31, 1990. Ani Gatchalian sa mga mamamahayag. Gayunman, itinanggi ni Goo na siya si Go Huaping. Isang Alice Leal Goo rin na iba ang mukha ang ibinulgar ni Senator Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado hinggil sa iligal na aktibidad na pugo. Nahaharap sa reklamong qualified trafficking in person ng alkalde at posible ring identity thief kasunod ng fingerprint result. Maging ang co-warrant to case laban kay Mayor Goo ay minamadali na ng Office of the Solicitor General or OSG. Samantala, sinabi ng kampo ng suspendidong Bamban Mayor Alice Goo na ang ulat ng NBI na ang fingerprint ni Goo ay tumugma sa isang babaeng Chinese ay hindi pa napapatunayan. Ikinalulungkot ng kanyang abogado na hinusgan agad ng publiko si Goo na nagsisinungaling na hindi pa naman daw ito napapatunayan sa korte ang authenticity ng NBI findings at wala pang hatol ang korte sa mga akusasyon laban sa kanya. Inanunsyo ni Senator Sherwin Gatchalian na magkatugma ang fingerprints ni Wesley Leal Goo, ang kapatid ng suspendidong alkalde ng Bamban na si Mayor Alice Goo at isang Chinese national na kinikilalang si Go Xiangjian. Ang pagkakakilanlan ay ginawa sa pamamagitan ng pagtutugma gamit ang Bureau of Immigration at National Bureau of Investigations records.
Batay sa mga dokumento, dumating si Go Xiangjian sa Pilipinas noong 1999 bilang anak ni Lin Wenyi na kapatid ni Go Huaping. Si Wesley Leal Guo ay isang incorporator ng CDAG Realty Corporation kung saan si Alice Guo ang may hawak ng majority ownership. Si Go Xiangjian ay si Wesley Leal Guo. Isa na namang patunay na inabuso ng pamilya ni Go Huaping, aka Alice Guo, ang late registration para magpanggap na sila ay Pilipino. Ani Senator Win Gatchalian sa kanyang Facebook post. Samantala, House Speaker Martin Romualdez naniniwalang dapat higpitan ang regulasyon sa halip na iban ang pugo. Naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na dapat lamang istriktong ipatupad regulasyon sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators or PUGO sa bansa. Sa gitna ito ng mga panawagan na tuluyan ng ipagbawal ang PUGO dahil sa mga kinasasangkutan nitong mga krimen sa Pilipinas. Pag tinotal ban mo yan, mawawala pa yan? Ani House Speaker Martin Romualdez. Pag total ban mo yan, mag-underground yan. Kasi mukhang malakas talaga ang demand. Andito na yan eh. Ako, sundan na lang muna natin yung batas. Strict enforcement, kagaya ng ginagawa ngayon ng mga law enforcement ng PNP ni Chairman Al Tanco at ngayon lumalago pa ang revenue. Nasa ating muli linya ang abogado po ni suspended Mayor Alice Guo na si Attorney Stephen David. Attorney, magandang umaga po. Good morning, Sir Ted and DJ Dacha. Opo, amin pong nakapanayam si Senador Risa Ontiveros kamakailan po lamang. Ang sabi niya, subpina po ang kanila pong ipinalabas na para po kay Mayor Alice sa kanila pong hearing on July 10. Natanggap niya na ho ba ang subpina? Well, actually, natanggap namin. Yun nga pinag-uusapan namin kahapon. Okay, at ano po na pag-usapan niyo? Ayun nga, yung tungkol sa subpina sa hearing na schedule sa Wednesday yata yun. Inyo ho bang nakausap mismo ang inyong kliyente, sir? Nakausap ko siya. Opo. Ito ho ba'y personal na usapan, harapan? Hindi. Sa ano lang, sa cellphone. Opo. Is your client in the country? I believe so. Kasi may lookout order siya. Pero I cannot... Kasi actually, kararating ko lang kahapon ng umaga from abroad. So, nung telephone lang kami nakausap. Opo. You were saying you cannot confirm nor deny, is that it? Of course, Hindi niyo po makumpirma kung nasa bansa pa ang inyong kliyente o hindi? Hindi kasi wala pa kami physical na meeting So, pero ako, I believe na dito siya kasi cellphone naman ang nag-uusapan na. Okay, sige po. So, sir, ano po ang, sorry po, no, alam po naman natin na ito po ay usapang kliyente at abogado, pero ano ho ba ang paramdam ng inyong kliyente o kayo ho mismo, ano bang inyo pong kaisipan dito sa subpina ho ito sabi nga, subpina na ito, pag hindi sumipot, baka po ang sumunod nga, alam po ninyo, ay arrest na. Actually, yun nga ang ina-explain ko kung ano ang consequence ng isang subpina. Ang problema kasi, sa dami ng binato sa kanya mga problema, warrant po, DOJ, traffic, etc., trafficking. Yung stress yung level ng stress niya parang iba Sabi niya, masyado siyang traumatic. So, hindi niya alam kung kakayanin physically niya na mag-attend. So, basically yun ang topic namin. Opo. Nung ba siya kausap nyo, siya ba ay, ano ho siya? Kailangan niya ba ng professional help? Alam niyo ho yun, yung mga counselor o mga ilang pong ang trabaho talaga magpahupa sa mga damdamin na nagugulumihanan? Actually, meron siyang physician na nag-attend sa kanya. Ang problema lang kasi ngayon, dahil masyado siyang controversial, ayaw mag-issue ng mga yan ng certification kung anong talagang kalagayan niya. Siyempre, I understand, natatakot sila na patawag ng Senate. Pero, yun nga ang problema ngayon. Pero sabi ko nga, ini-encourage ko, hindi, ilitin mo, kayanin mo kasi mahirap yung consequence ng disobedience sa isang subpoena.
Opo. Meron pa ho naman panahon, ano po, kasi ito po ay July 10 pa naman. Opo. Yes, sir. Opo. Pero kayo po bilang counsel niya, ano ho ang inyong dito kaisipan bilang magpapayo ho sa kanya dito po sa isyong ito, sumipot o hindi? Ako kasi as a legal counsel, siyempre I always go for the legal process. So ito kasi part of legal process. Although ako personally, hindi naman ako naniniwala talaga na kailangan pa siya mag-attend doon dahil una-una, ang dami ng binatong kaso sa kanya. Ano ang mangyayari dyan? Self-incrimination, di ba? Kung ano man namang itatanong sa kanya, maaaring ma-incriminate yung sarili niya. Sana kung ginagalang yung constitutional right na yan, wala tayong problema. Pero minsan nakita ko kasi sa mga previous hearings na ina-attendan ko hindi naman sa Senate, sa ibang committee like House or where, minsan pinipilit ka talaga sumagot kahit na alam mo ma-incriminate ka. Pero siyempre, kailangan pa rin siya mag-attend dahil nga part of legal process to. Yung propriety, pwedeng hindi na nga dapat, pero dahil nga may batas tayo, may legal procedure, kailangan natin complyan yan. Otherwise, may consequence yan sa atin. Diba? Opo. Attorney, baka long shot lang po ito, no? Pero may mga pagkakataon po dati na ang ilang pong mga sinusubpina o pinipilit ng legislatura na sumipot sa mga pagdinig ay dumudulog sa hukuman. Alam niyo ho yun para questionin, no? Yung pong proseso, bagamat alam po naman natin po, no, ang mga kinahinatnan ng kaso nyo. Pero kayo ho, ano bang palagay niyo ho ninyo? Meron namang nag-grant yung kanilang mga certiorari sa Supreme Court, meron din namang hindi. Ako, kung ako ang pakikinggan ni Mayor Alice, siyempre gusto kong umakyat sa Supreme Court kasi unang-una, in aid of legislation to Pero sa POGO, di ba, sa alleged human trafficking. Pero ang nangyayari kasi, marami ng breach ng privacy rights ni Mayor Alice. So hindi na in aid of legislation na nakikita ko Parang it's a part of the investigation, personal investigation, para ma-prosecute siya. So that is already the work of the prosecutor or the ombudsman, which is naman pending na sa ombudsman na case. So kung talagang ini-invite siya as a resource person, ano pa ba ang hindi niya na isabi sa mga mahabang hearing sa Senate? Unless iba ang agenda, di ba? Kasi nakikita ko kasi ang agenda is yung kanyang pagiging Chinese citizen daw kung ano-ano. Pero personal na yan, it has nothing to do with the illegal operation man nung sakali ng mga pogo na yan na inimbestiga nila, human trafficking. So ako, kung ako lang masusunod, although matagal ko nang sinasuggest sa kanya, umakyat tayo sa let's give it a try, dahil nga meron na nga breach. Marami ng breach ng kanyang privacy data privacy niya yung paglabas ng mga data na yan sa social media, sa outside of the whole of So ano po sabi ng inyong kliyente doon po sa inyong ideya na iyon? Ayaw niya Actually, last month pa ako gusto mag-file ng ganyan Ayaw nila. Hindi pa nagmamaterialize Okay. So ayaw po ng kliyente ninyo na dumulog sa Supreme Court to question, ano? Ito po ginagawang hearing. Nasabi ho ninyo yung mga parang walang kaugnayan, itong mga ilan pang mga issue na ito dito sa POGO operations. Pero sir, kasi dito po pinag-uusapan natin isang elected mayor who says that she's a Filipina, pero dito po sa mga pinapalabas po ng mga ebidensya hindi naman. Hindi ho kaya doon na lang sa isyong ito may karapatan nga ang bayan at ang alam mo, Sir Ted, kasi issue na yan, matagal na nila sinasabi, papile nila yung co-warrant to. In fact, maski ang OSC, kasi kung ipapile na yan, dapat doon na lang yan pag-usapan kasi yan ang proper forum to determine para naman mabigyan, in fairness naman sa amin, mabigyan din kami ng opportunity na ma-cross-examine yung mga dokumento na yan. Ma-examine namin, authenticate namin. Kasi ang proper forum for that matter, sabi mo, tama ka naman dyan kasi may public interest yan yung pagka-elect mo na mayor kung hindi ka naman Pilipino. Pero meron kasi yung proper forum dyan. Ito yung
sinasabi lang husgado na isasampa daw ng OSG. Pero hindi ang Senate Opo. Kasi ang sa Senate, kasi kung ako yung senator, naniniwala akong hindi mga ganyang events. Kasi nga, yun naman ang conclusion nila na hindi sa Pilipino. Hindi ngayon pala, gumawa na lang tayo ng batas para ma-prevent yan o ma-curtail yung mga ganyang practice. Okay, sige Yan po. naman ang purpose ng Senate, Senate Opo. investigation in aid of legislation. Opo. Hindi para makakuha ka ng ebidensya at i-prosecute yung isang tao. That is the work of the Office of the Ombudsman or the work of the prosecutor. Hindi yan ang trabaho ng Senate. Opo. Sir, Yeah. opo, kung mamarapatin po ninyo, meron ba kayong informasyon kung nasa Pilipinas po ang sinasabing mga kapatid ni Mayor at ang kanyang mga magulang? Una-una, hindi ko makakomment yan kasi never naman niya inamin sa akin na kapatid yan. Never naman ako naniniwala na kapatid niya yan unless ang husgado mismo ang magsabi na on the basis of the evidence presented sa court, sabi niyang court na ay talagang ito mga ito. Pero right now, it's premature for me to comment kung talagang kapatid niya yan o hindi. Wala naman akong basihan doon Okay. Other Opo. than the allegations o yung sinasabing evidence ng prosecution o ng kabilang party na hindi pa naman namin na-validate, hindi naman natin na-authenticate sa husgado. Okay, sige po. Naunawaan po natin 'yon. So sir, sa ngayon po na ito na nga at inaabangan na marami itong July 10 na ito. Paano po dito ang pagtanggap namin sa kung sakasakali po na magdesisyon ang inyong kliyente na hindi po sumipot? Para lang ho ngayon pa lang po, magkaroon ho kami ng, alam nyo na, pag-contemplate pag muni-muni, sa amin pong sa amin pong kaisipan. Go ahead po, attorney. Hindi, kasi ako naman naniniwala, kasi lahat naman ng taong ganyan ang dinadaan, talaga namang stress level mataas Personal, naniniwala naman talaga ako na mahina ang niya ngayon, ang kanyang kung ano man yung pangangatawan niya because of stress at saka yung trauma na alam mo, pagdating sa Senate, pinapahiya ka, sinisigawan ka doon. Samantalang halal ka ng bayan. Actually, gusto siya ng mga tao sa Bamban. Pero yung trauma na yan, hindi ko masasabi kung ako yun. Hindi ko rin masasabi kung anong stress level meron ako. Pero kung for human compassion, maintindihan ng Senate yan, ewan ko kung mag-i-issue pa sila ng kulang penalty for that. Pero ako, I'm still hoping na ma-overcome to at makapag-attend siya sa July 10 hearing na yan. Kasi kailangan naman mag-attend siya para walang aberya. Mahirap din kasi yung ganun yung mga hindi sumisipot. Alam natin yan, yung panahon ng mga investigasyon sa Senate, pag hindi ka sumipot, alam naman natin ang ginagawa ng Senate. Opo, sige po. Okay. So sa ngayon po sir, sa pagkakaalam po ninyo, sinong kanyang mga kasama o nakikiramay sa sitwasyon na ito? Marami siyang kaibigan marami siyang kaibigan. May mga nakikita ko mga kaibigan niya, pero siyempre hindi ko naman tinatanong kung anong level ng friendship nila. Kasi actually na-meet ko lang si Mayor April lang So hindi ko naman talaga alam yung April of 2024 because of this POGO issues. Opo. So personally, hindi ko ini-inquire yung mga ganyan kung sino yung makasama yung mga associations. Kumbaga, di ba, when you're down and lonely, di ba, and you need a helping hand, di ba? You know what I'm saying, di ba, sir? Di ba? Alam ko, kinakanta mo yan. Opo. Alam niyo kapag panahon talaga, actually, di ba, sometimes sa ganitong mga sitwasyon, you remember not the words of your enemies, but the silence of your friends, di ba? Ganun yan Alam mo, ang sabi niya sa akin at a young age, ngayon na lang nakilala ang tunay na kulay ng mundo. Pag out ka, wala ka talagang kaibigan. Pero pagka nasa taas ka, ang dami-dami mong kaibigan. Ngayon, meron siyang mga kaibigan, pero marami rin nakasakit ng damdamin sa kanya. Yung mga inaasahan niya na talagang loyal niyang kaibigan, tumakbo, lalo na yung mga nasa politics. Hindi niya maintindihan kasi alam niya, akala niya mga kaibigan niya talaga yan. Pero sila may unang nag-ano sa kanya. Kumbaga deny, parang na crucifixion. Well,
Pero at the end of the day din po, di ba, nasa sa iyong konsensya yan, ang katotohanan sa isyong ito. So, attorney, may pahabol lang po si Chacha dito. Mukhang interesadong itanong yung third Alice Goo. Ang dami naman nito. Ano pong reaction ninyo, Attorney Stephen, dito nga po sa inilabas ng NBI na yung pangatlong Alice Goo hindi tumutugma dun sa fingerprint ng dalawang Alice Goo. Pero hindi naman daw po ito makaapekto dun sa mga i-file na kaso na nauna dito kay Mayor Alice Goo. Kasi yung mga ganyan, mga similar names, hindi naman iba yan eh. Ang dami naman talaga magkakaparehong, kaya nga minsan di ba nakuhold sa airport yung mga tao, may kapangalan na may kaso. Actually, hindi man ako makakapag-comment yan, wala pa akong dokumento, pero yung mga ganyang pangyayari, hindi strange yan eh. May mga, ako may kapangalan tayo. Ganun talaga yun eh. May mga kapangalan tayo, may mga ganyang pangyayari. Okay. Sige po. So, attorney, kami po ay makikibalita sa inyo bago mag-July 10 kasi kami po ay nakaantabay nga dito, dito po sa hearing na ito at masakit man pong sabihin pero alam niyo yun, na kapag hindi sumipot si Mayor, yung sabi niyong proseso na mangyayari at inaasahan at ayaw po din natin. Actually, baka kasi meron din namang times na ina-excuse yung mga kung may humanitarian reasons, kung may sakit. Pero madalas na-issuean sila ng arrest order. Madalas. Opo. Sige po. All right. Sir, what recourse do you have considering that the Office of the Solicitor General will be filing 2 separate petitions this month, including a co-warranto against your client? Well, of course, we do not have our own recourse, but we will be expecting, of course, the actions of the OSG, and by then we will be replying or responding to all these allegations against her in the proper forum. But on our part, we have nothing to do right now but to wait for them to institute these cases which they allege to be filing against Mayor Goo. Okay, I think, Attorney David, let's start first with the bigger issue. I did an interview with your client, Alice Goo, and she told ABS-CBN na ang nanay niya ay isang kasambahay na isang Filipina. But clearly, she was lying because the NBI has proven that her fingerprints match that of the Chinese citizen Go Huaping. So, yan ang una kong tanong. Okay. What is the citizenship of your client? Okay, allow me to answer that, Karen. First, your conclusion that she's lying is just your opinion. Probably you're basing that on the report of the NBI. But right now, these things are not yet verified. In fact, we have not even encountered or we have not even we have not even seen these documents. There is a process for this to be so that we can say that these are really fake or these are really authentic documents. You know, if the NBI, if the complainant believes that these documents are their evidence, then naturally they will be presenting this before the honorable court or before the proper forum. And it is only by then that we will be able to comment on this, because by then we will be able to identify them, to examine them, to see if they are duly executed, if they are authentic documents. Right now, what you are saying that she's lying is just your opinion. We have no proof on that. Only the court will tell us that Mayor Alice is lying, not anyone. That is the danger of public trial. We have already concluded that she's lying. We have not even reached that far. Okay, Attorney David, evidence is one thing, but do you at this point still believe that your client is a Filipino citizen? Well, that is what she's telling me. You know, my belief is irrelevant. But it's also important to the argument that you will put before the court, because when you face trial, you will insist she's a Filipino citizen because she wants to run for. They will insist that she's not a Filipino. That is their allegations. They will prove that, and of course, on our part, we will just make our defense. We will have to scrutinize every defense, every evidence that they will present. But then, Attorney, I have my own. Yes, Attorney, how else can Alice Goo
actually prove she's a Filipino citizen when the Philippine Statistics Authority, the PSA, had already endorsed the cancellation of her certificate of live birth. In other words, I mean, in layman's terms, peke ang kanyang birth certificate. The fact that the government wants to cancel her birth certificate. If her birth certificate will be canceled, what other proof will she have that she is Filipino at this point? You know, we're putting the cart before the horse. Sinasabi mo peke, pero who will determine that peke yon? Only the court. Right now, what I'm saying is, we will have to examine this document. Peke ba talaga to? Kasi hindi pa nga nagpe-presenta eh. Meron tayong process para malaman natin kung peke o authentic itong mga documents na to. Pero sa amin, meron siyang birth certificate, meron siyang passport, merong mga tao na magsasabi sa kanya na si sa Pilipino matagal na nakasama. But we will be reserving these things in the proper forum. Okay, the proper forum, I understand your point on that, but given the fact that if a quo warranto is filed against her, her bigger issue is, number one, she ran for mayor, in effect, illegally, because in this country, you have to be a Filipino citizen to run for public office. So at this point, the question is, what is her recourse? How can we say that she illegally ran for public office? She had the documents presented before the court. Who will tell us that these are illegal documents? Only the courts, right? Not her. In fact, when these documents were presented, even the COMELEC believed the documents. On the face of the documents, these are original documents. But then the COMELEC, I've interviewed COMELEC Chairman Garcia. He said their job is ceremonial in this nature. They're unable to actually investigate, let's say, the identity or ethnicity of a certain candidate. That's not their job. Correct. That's not their job. Exactly. So I think at this point, really the bigger question is, what is your client telling you? Because at the end of the day, at the very least, the team should know. Pilipino po ba siya? Is she insisting to her team? Pilipino siya. Pinaninindigan ba niya kasambahay pa rin ang nanay niya? Ito pa rin ba ang kwento niya? Well, yung latest usapan namin, yan pa rin ang sinasabi niya. And I still believe her. Kasi nga ito mga sinasabi ng kabila, sinasabi rin nila to. So dalawang conflicting claims ito eh. So how do we know kung ano talaga yung totoo? On the other side, they're saying she's a Chinese. On her part, on her team, she's saying that she's a Filipino. So sino magdedetermine ito? Di ba ang husgado ang magdedetermine ito? So on our part, siyempre we will insist on that kasi yun ang sinasabi niya sa amin, yun ang pinaniniwalaan namin. So, attorney, I'm curious, what do you think may have happened if you believe, and she still insists she's a Filipino citizen, why do you think did her fingerprints match that of the Chinese citizen Go Huaping? Do you think there was irregularity with the NBI? No, I'm not saying there are irregularities committed. I'm not saying that these documents are fake. I'm not saying also that these documents are genuine. What I'm saying is we will be given the opportunity to examine these documents, and by then, only the court will tell us if these documents are authentic or spurious. You know, nowadays, we just cannot rely on documents. We have to scrutinize, verify them, and only the court will tell us, these are authentic documents, these are fake documents. Not us. It's not us. Our duty is to present our case and defend our client. Okay. Now, Senator Sherwin Gatchalian suggests that Alice Go inform on what she knows about the Bamban Pogo operations, the Porac operations, and he says this will reduce her culpability. Is she willing to cooperate with the government? And I think it's more of spilling the beans on everything that's illegally been happening and taking place in these Pogo hubs. Again, that is just a conclusion. How would the good senator determine that indeed Alice is involved in this Pogo operation? Kasi nga, allegations to dahil meron siyang, dahil inassist niya yung nag-apply noon o meron siyang electric bill. Malabo naman yun eh.
Kasi kung meron siyang alam, well, kung talagang meron siyang alam, I will advise her to tell the truth. Kasi tayo naman lahat, we're all after the truth eh. Kasi ang problema, we don't know eh. Tayo lahat, hindi natin alam. We are just hearing this from one side and on our side also. So hindi naman natin alam. If indeed she is involved, as you are saying, as the public is claiming, I will advise her, tell the truth, because the truth will always set us free. Okay, you said we're after the truth. The truth will set us free. But did you ask her if she told the truth about her mother? Did you ask her? Yeah, of course. Of course. And she insists that she doesn't know this when I don't know when we will well, yeah. So she's still insisting she was speaking the truth, that her mother was the house help, and she never met her. Pinaninindigan po niya yon hanggang ngayon. And who am I to believe otherwise? That's what my client is saying, and she's saying that with all honesty to me. I don't know if she's lying, but if she's lying, then that will be determined by the court. Okay, all right. My last question for you is: she's attending the Senate hearing, attorney? Well, actually, I just arrived from abroad. It's 3 a.m. No, I haven't even conferred with her. I will confer with her, and I will tell you probably or your staff if she will be attending. All right. Well, on that note, Attorney Stephen David, thank you so much for joining me on Head Start today. Thank you, sir. Thank you, Karen. Thank you. Okay. Bye. So ito mga kabunyog, marami nang nagsasabi, ba't hindi pa kasi inaaresto yan? Ang totoo mga kabunyog, hindi yan madaling arestuhin. Kasi kung wala pa namang kaso, hindi yan maaaresto. Ha? Wala, yung kaso sa kanya na qualified human trafficking, yung kaso na yon, dumadaan pa yun sa preliminary investigation. Ay matagal pa ang preliminary investigation ng DOJ. Pagkatapos ng preliminary investigation, pag may findings of probable cause, isasampa sa korte. Saka maglalabas ang korte ng warrant of arrest. O yan. Pero dadaan sa proseso, magsasampa muna ng kaso. Ngayon, gusto na kasi ng marami, maaresto na yan. Maaresto na kasi baka makatakas pa. Dapat maaresto na yan, baka makatakas. Kaya ngayon, paano maaaresto yan? Anong paraan para maaresto yan? Sabi ni Laila de Lima, mayroon. Gamitin ng immigration yung ating immigration law. Sa immigration law natin, pwedeng mag-aresto kahit walang warrant. Kahit walang warrant of arrest galing sa korte. Ano yan Deportation. Deportation arrest. Immigration. Power ng immigration yan. Pwedeng mag-aresto kahit walang warrant galing sa korte. Yan. Gagamitin mo ang immigration law. Okay? Sige, panuorin natin mga kabunyog ang balita para mas maintindihan po natin. Pwede na raw arestuhin si suspended Bamban Mayor Alice Go kahit walang arrest warrant, ayon kay dating Senadora Laila de Lima. Pinag-aaralan naman ng COMELEC na maghain ng kasong kriminal dahil sa pagsisinungaling ni Go noong tumakbo siya sa pagkaalkalde. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa public market ng Banban sa Tarlac, kapansin-pansin ang mga nakasabit na poster ng pagsuporta kay Mayor Alice Go. Ayon sa ilang nagtitinda, patuloy nilang susuportahan ng kanilang alkalde sa kabila ng mga ipinupukol sa kanyang issue. Pero aminado ang ilan sa kanila na hindi nila inaasahan ang inilabas na report ng National Bureau of Investigation o NBI kung saan nagtutugma ang fingerprint ni Mayor Go at ng Chinese national na si Go Happy. Nagulat po kami na ganun pala siya. Isa pala sang Chinese talaga. Hindi man po kami nagamit. Sabi po nila, bakit do inano yung di taga rito ibinoto, hindi naman kababayan dito. Patong-patong na reklamang posibleng kaharapin ni Mayor Go dahil sa mga kasinungalingan, kabilang na riyan ang identity theft. Mungkahin ni dating Justice Secretary Laila de Lima, ipaaresto na ng Bureau of Immigration si Mayor Go kahit walang arrest warrant dahil anya ito sa seryosong mga paglabag sa visa condition.
pwede rin daw ikulong si Go sa immigration facility. Wala pa namang komento rito ang Immigration Bureau. Pinag-aaralan naman ng Commission on Election o COMELEC na magain ng criminal case laban kay suspended Mayor Go dahil sa mga maling detalyeng iniligay niya sa kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbo siyang mayor noong 2022. Sa ngayon, hindi na raw sila makapaghahain pa ng disqualification case laban kay Go dahil naiproklama na siya. Pero kung muli raw tatakbo si Go sa 2025, dito na raw siya pwedeng i-disqualify. Isinusulong naman ng Office of the Solicitor General na tanggalin sa pagka-mayor ng Banban si Go sa pamamagitan niyan ng co-warranto case. Ayon kay Soljan Menardo Guevara, ihahain ang petisyon sa susunod na buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon. Okay, mga kabunyog, ipaliwanag ko lang kasi ang dami ng mga issue dito kay Go. Pero ano ang mga kaso nito? Ano ang mga kaso at ano ang mangyayari? Una, ang naunang isinampang kaso sa kanya, reklamo, criminal complaint, sinampa ng DILG, Department of Interior and Local Government. Nagreklamo ang Department of Interior and Local Government kasi official ng gobyerno itong si Go eh. So may kapangyarihan dyan na ireklamo siya ng DILG. Ang reklamo ng DILG, gross dishonesty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of service. Bakit? Yung mga ginawa niya na nag-approve siya kaagad ng mga permit, business permit ng mga pogo na yon. Samantalang wala pang mga permit galing sa PAGCOR. Pero wala pang ang mga permit sa PAGCOR, pero pinirmahan na ni Alice Guo yung business permit. Kaya grave misconduct, mali yung ginawa niya. Kaya inireklamo siya sa ombudsman. Pero dahil hindi naman yon in flagrante delicto, ibig sabihin yun ay akusasyon na dadaan sa preliminary investigation, nagkakandak ngayon ang ombudsman ng investigation. Hindi pa yun sinasampa sa Sandigan Bayan. Kasi ang ganyang kaso, nirereklamo mo muna yan sa ombudsman kasi public official ito. Mayor ito, sumataas ang katungkulan. Pag nakasuhan ito sa korte, Sandigan Bayan ang bagsak niyan. Pero ang magsasampa na ng kaso niyan sa Sandigan Bayan, ombudsman. Yung reklamo, yung ini-initiate na complaint, reklamo, dun muna sa ombudsman. Ang ombudsman ngayon ang i-investigate. Ang ginawa ng ombudsman doon sa isinampang reklamo ng DOJ ay ng DILG, sinuspende si Mayor Guo. Preventive suspension habang nag-i-investigation ang ombudsman. O yun. Pangalawa, na kaso sa kanya. Pangalawang kaso sa kanya, qualified human trafficking. Dahil nga doon sa Purak, yung mga nangyayari doon na mga kidnapping, torture, human trafficking, qualified. Involved din doon si Alice Guo. Yan naman ang isinampa sa korte. Pero isinampa sa DOJ. Pero dadaan yan sa preliminary investigation. So hindi pa siya dyan pwedeng arestuhin. Bagamat no bail yan, non-bailable yan, pero dadaan yan sa proseso. Magpi-preliminary investigation yan. Yan ang isa pang kaso. Ang pangatlo ngayon, yung kanyang citizenship. Pwede na siyang i-disqualify sa pagiging mayor, tanggalin siya sa pagka-mayor dahil hindi niya na-comply ang requirements. Co-warranto yan. Co-warranto. Ang mag-i-initiate niyan, magsasampa daw niya next month, July, ay ang Solicitor General. So yan po ang isa pang kakaharapin na kaso ni Alice Guo. Ang problema, lahat ng yon dadaan yan sa preliminary investigation. Yung kaso ng DILG na isinampa sa kanya na grave misconduct, gross dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of service, nag-i-investigate pa ang ombudsman doon. Hindi pa yan na isasampa sa Sandigan Bayan. Kaya wala pa siyang warrant of arrest. Gayon din yung qualified human trafficking, nasa DOJ rin yon. Nagpi-preliminary investigation pa nun. Bagamat no bail yan, non-bailable yan, pero wala pa namang warrant of arrest kasi wala pang ang probable cause. Hindi pa na isasampa sa korte. Ito namang co-warranto, isasampa pa lang ng Solicitor General.
ngayong July pa daw yan. So wala pa. Hindi pa pwedeng maaresto si Alice Guo kasi mga pending pa ang investigation, wala pang kaso sa korte. Kaya hindi pa siya pwedeng isyuhan ng warrant of arrest. Ngayon, paano siya pwedeng maaresto? May solusyon si Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, wag nang hintayin yung mga kaso sa korte. Sa immigration law natin, pwede na yang arestuhin kahit walang warrant. Ganyan ang immigration law natin. Exception po yan sa arrest without warrant. Arrest with warrant. Kasi general rule, dapat may warrant of arrest. Pero may mga instances na pwedeng walang warrant of arrest, pwedeng mag-aresto. Ang isa dyan, paghuli sa akto. Pangalawa, yung hot pursuit, yung hinabol. Pangatlo, kapag tumakas kang preso. Wala nang mga warrant of arrest. Pero, doon kasi sa tatlo na yon, wala naman, hindi magpo-full doon si Alice Guo. Yung in flagrante delicto o huli sa akto. Pangalawa, yung hot pursuit, wala doon eh. Wala doon. Dadaan talaga siya sa preliminary investigation. Pero, may isa pang paraan ng pag-aresto na hindi na kailangan ng arrest warrant. Yung deportation, yung immigration law ang gagamitin mo. Yan yung sinasabi ni Laila de Lima. Dahil marami siyang mga violations sa kanyang visa, sa kanyang passport. May mga violation siya. Pwede na siyang administratively i-aresto ng Bureau of Immigration. At kapag na-aresto na siya kahit walang warrant galing sa korte, ikukulong siya doon sa facility ng Bureau of Immigration. At least hindi na siya makakatakas. O yan mga kabunyog, yan yung paliwanag dyan. Exception po yan. Kahit walang warrant pwede yan. Pero magaan na kaso yun eh, magaan na kaso. Kaya lang, at least pwede na siyang maaresto kahit walang warrant. Okay? So yan po mga kabunyog, mga kababayan. Sana po naintindihan natin itong ito. Kasi syempre medyo technical ito eh. Kaya pinaliwanag ko. Nasa Bureau of Immigration kung gagamitin yan. Yun ang pagtingin ni Laila de Lima. Dati namang Secretary of Justice si Laila eh. At saka, ang Bureau of Immigration under yan sa Secretary of Justice. Kaya alam yan ni dating Senadora Laila de Lima na may power sa ganyan ang immigration. Ang tanong lang, gagamitin ba ng Bureau of Immigration ang power na yan? Nasa kanila yan. Pero ang sinasabi lang ni dating Senadora Laila de Lima, ito ang isang opsyon na pwedeng magamit kung gusto na talagang arestuhin si Alice Guo. Gamitin ang immigration law. Kasi diyan hindi kailangan ang korte, hindi kailangan ang warrant of arrest galing sa korte. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, naipaliwanag na po natin bakit pwede nang arestuhin si Alice Guo kahit walang warrant. For joining us. Medyo maraming nakulantang and there are pros and there are anti dun sa idea na maaaring gawing star witness itong si Alice Guo because I think the reason or rationale behind is that baka siya yung linchpin dito sa mga POGO operations, not only in Bamban but in other areas as well. Can you explain to us kung bakit po ninyo naisip yung idea na maging star witness itong si Alice Guo? Peter, ako iiwan ko na lang sa mga abogado natin sa gobyerno kung pwede siya maging star witness. Dahil yan ay technical in aspect at very legal in aspect yan. Pero naniniwala ako na si Alice Guo alam niya itong negosyo ng POGO. At alam niya rin yung mga personalidad na involved dito sa POGO. At alam niya rin itong mga sindikato na nag-ooperate dito sa POGO. Dahil kung titignan natin yung mga dokumento sa Bamban, mga partner niya ay mga sindikato, may mga warrant of arrest na sa ibang bansa at iba nga nakulong na at partner niya dito sa Bamban POGO Hub. At natuklasan din namin sa mga executive session briefing na malaki yung pera na nakukuha niya sa iba't ibang sources. At hindi lang pinag-uusapan natin dito milyon o daan milyon. Malaki ang pera, bilyon ang pera na pinag-uusapan natin. Kaya ibig sabihin meron siyang connection sa mga tao may pera.
Ibig sabihin, meron siyang connection sa mga taong marunong mag-operate ng ganitong POGO. At siya ang nagbukas ng pinto para makapasok sila dito sa ating bansa. At doon sa, on the case of Porac, nakita rin namin na meron din siyang meron ring ebidensya na naglilink sa kanya dito sa Porac POGO Hub. So ang ibig sabihin, basta pagdating sa POGO, meron siyang malalim na kinalaman pagdating dito sa mga ganitong negosyo. Senator Win, syempre po, from a legal standpoint, I'm not a lawyer, pero ito po yung mga naririnig natin, na for one to be a star witness or at least enter the witness protection program, dapat isa siya sa least liable or least culpable. In this particular case, do you really think na baka pwede siya mag-qualify dito? Kaya iiwan ko yan sa ating mga abogado, no? Kung siya ay qualified. Pero para sa akin, dahil nga yung pangalan niya, front, right, and center, doon sa mga dokumento. Bigyan kita ng halimbawa, Peter, doon sa case ng Bamban, siya yung nag-apply para sa letter of no objection. Yung yung utilities tulad ng tubig, internet, kuryente, lahat nasa pangalan niya. Siya rin ang nag-convert ng lupa doon sa Bamban. Kaya in my opinion and observation doon sa mga dokumento, hindi siya pwedeng maging list dahil siya yung naging facilitator nitong POGO Hub sa Bamban. Pero alam ko rin na marami siyang alam, no? Tungkol sa personalidad. At yan ang dapat natin makuha rin sa kanya. Senator, ako po medyo nagtataka lang kung paano mangyayari kung siya po ay magiging star witness. Bilang marami pong kaso ang i-file sa kanya, kapag po ba siya ay nag-file, una, syempre, maapektuhan yung mga cases na yan. Hindi po ba yan magbibigay ng strong evidence towards her guilt kung siya po ay maging star witness dahil meron siyang impormasyon na pwedeng maibigay? Sa mga pag-aaral namin at consult ako sa mga abogado at government lawyers natin. Tama si Peter na dapat least guilty siya. Hindi ko kasi nakikitang least guilty siya dahil doon sa mga dokumento na nakita namin, siya yung nag-apply. In fact, siya yung nag-trigger para makapasok itong POGO Hub sa Bamban. So, kaya parang nakikita ko na ang nakikita ko, siya yung nagbigay daan para makapasok itong POGO Hub sa Bamban through her, magaling sa magtagalog so siguro nakakausap niya itong mga local officials at nakita naman natin na marunong rin siya sa mga pasikot-sikot ng ating proseso. So nakapasok siya sa local government of Bamban at nakuha niya yung mga dokumento kaya nakapagpatayo ng ganitong kalaking pasilidad sa Bamban. So ang importante lang ay tuloy-tuloy yung pag-file ng kaso sa kanya para lumabas rin yung information. No? Kasi importante na hindi lang siya yung ating makasuhan kung hindi yung iba pang nasa likod. Dahil naniniwala ako marami pang nasa likod dito. Siya ay isa lang sa mga sindikato na banggit ng PAOK. Of course, hindi nila masabi mapangalan under investigation pa right now. Pero base doon sa mga information, isa lang siya sa maraming mga personalidad na sa likod nitong mga POGO na nag-ooperate sa atin. Opo. And if papayag po siya na or i-allow po siya na maging star witness, di po ba may nangyayari dyan na kapag pumayag sila, admission, magiging lesser crime o lesser offense ang ipapataw sa kanila? Will that also apply, Senator? I have to consult yung mga government lawyers natin at iiwan ko sa kanila yan. Very technical yan and very legal. No? And of course, may mga complication na dapat rin tignan. Kasi ang daming kaso Hindi lang natin pinag-uusapan yung human trafficking case. Pinag-uusapan na rin natin dito yung warrant of case, may tax evasion case pa dahil merong ino-audit ang BIR. Hindi ka mag-connect yung kita niya at saka yung kanyang lifestyle. Yung meron ding money laundering case dahil hindi na dinideclare kung saan nagagaling yung pera. So maraming kasong ipapataw sa kanya. So dapat tignan yung kabuuan kung ano yung magiging takbo ng kaso.
Senator Win, so July 10 daw magre-resume yung hearings on Pogo sa committee ni Senator Risa, no, of which you're a big part of. Ang tanong ng marami, so meron na po bang whole departure order para kay Mayor Alice Go? Meron na, or watch list lang ba siya? Kasi baka biglang pagdating ng July 10, wala na siya. Base doon sa disclosure ng Bureau of Immigration, last hearing, nandito pa siya sa Pilipinas at yung ibang mga personalidad nandito pa. Pero ang pagkaalam ko, nasa watchlist siya. Pero baka ma-upgrade into a whole departure order kasi may final ng kaso. So we have to get an update pa sa Bureau of Immigration kung ano yung status niya. But as of last hearing, nandito pa siya at meron siyang may watchlist na nakapataw sa kanya. Sir, kayo po yung unang nag-expose ho talaga ng mga dokumento na ang Chinese passport holder na si Guo Huaping at si Mayor Alice Guo ay iisa. Ngayon ho, ano ho yung reaction ninyo na talagang kinumpirma na ho ito ng ating NBI? I'm sure you very well know, Attorney Danny, na wala nang kawala dito, wala nang kaduda-duda. Sabi nga ni Director Santiago ng NBI, infallible itong ebidensya at pag-matching nila nung fingerprints. Infallible meaning walang pagkakamali dahil tama siya, no? Itong pag-matching ng fingerprints, gold standard to internationally at ginagamit to sa maraming krimen at maraming kaso at ginagamit to sa pag-identify, paghahanap ng mga tao o pinamatch natin yung identification ng mga tao. Kaya wala nang kaduda-duda, 101% na si Alice Go ay si Guo Huaping and vice versa. And sir, ano po yung susunod na hakbang ng inyong komite na ukol ho dito sa development ho na ito? I understand meron ho kayong hearing after 2 weeks ho? Mas lalakihan pa namin yung aming pag-iimbestiga at titignan namin yung buong nangyayari sa ating bansa. Dahil nga napatunayan natin ngayon na ito na siguro yung pinaka-high profile ng isang late registration na naabuso. Alam natin may mga late registration pero ito na yung pinaka-high profile pagdating sa late registration. Ang tingin ko, ito ay isa lang sa marami pang Alice Go na umiikot na naglalakad at nagnenegosyo dito sa ating bansa. Ibig sabihin, maraming dayuhan tingin ko maraming dayuhan umabuso rin itong late registration natin. At dahil naabuso ito, sila ay naging Pilipino, nakakabili sila ng lupa, nakakapagtayo sila ng kumpanya, at ito ay isang malaking problema sa ating sistema dahil in the case ni Alice Go, nakatakbo pa siya bilang lingkod bayan ng ating bansa, naging mayor pa siya. At tingin ko kung hindi natin na-expose si Alice Go, baka naging congressman pa siya, naging governor, baka naging senador rin o iba pang posisyon dahil siya ay kiniklaim niya sa sarili niya, siya ay isang Pilipino. Ayan nga ho, Senator, talagang nakakatakot nga ho yan. Talagang marami pa ho. Marami na Alice Go na nagkalat talaga dito sa buong Pilipinas. Sir, sa tingin niyo ho ba, voluntaryo pa hong dadalo si Mayor Guo sa mga pagdinig niyo ho sa Senado? Tingin niyo ho ba nasa Pilipinas pa ho siya? So far sa information namin galing sa Bureau of Immigration, nandito pa siya. At mahirapan na siya umalis dahil nag-file ng kaso ang PAOK at mayroon ng lookout bulletin para sa kanya. At dapat siya dumalo dahil may supina. At alam naman natin kung may supina, mandato ka na na dumalo sa isang pagdinig. Kung wala, pwede siyang maaresto para dalhin siya sa Senado at para mag-attend ng hearing. Sir, ito naman sinabi ng Office of the Solicitor General na nakahanda ho silang magsampa ng kasong co-warranto laban kay Mayor Guo dahil nga ito sa development ho na ito. Meron na ho bang listahan ho ng mga kaso ang inyong komite na plano nyo ho nga i-rekomenda na isampa laban kay Mayor Guo? Base sa pagdinig natin sa hearing, lumalabas na ang daming kaso na maisasampa kay Guo Huaping. Tatawagin ko na siyang Guo Huaping dahil yan talaga yung totoong pangalan niya. Unang-una, nasampahan na siya sa ombudsman. So yan ay tumatakbo na. Pangalawa, sinampahan na rin siya ng PAOK at DOJ sa human trafficking.
Pangatlo, sasampahan din siya sa money laundering. Lumabas rin yan sa pagdinig. At alam ko, meron na rin letter of authority ang BIR, so masasampahan din siya ng tax evasion. Dahil kung titignan natin yung kanyang SALN, hindi tugma doon sa tax return na fina-file niya sa BIR. So ibig sabihin, maliit lang yung kita o halos walang kita ang fina-file niya sa BIR, pero yung kanyang ari-arian ay napakalaki at hindi nagtutugma. So and ultimately sir, request mo natin talaga ay ma-deport itong si Guo Waping mula dito sa ating bansa. Dapat managot muna siya doon sa mga kasong i-file sa kanya. Dahil nga dito nangyari sa ating bansa ang krimen at linabag niya yung ating batas. So dapat managot muna siya dito sa ating bansa. At bago natin ma-deport. Dahil lumalabas, hindi na siya Pilipino makakancel niya yung kanyang birth certificate at birth certificate lang naman yung kanyang ebidensya na siya ay isang Pilipino. Pero kung makakancel na yan, babalik na siya doon sa original niyang citizenship. Yun ay Chinese dahil base sa kanyang passport kay Guo Huaping, Chinese yung kanyang citizenship. Senator, ito isa sa mga panayam ng abogado ni Mayor Guo. Sinabi niya na pinayuhan kaya itong tumakbo uli ito si Mayor Guo sa darating na election next year Ano po ang reaksyon niyo dito? Dapat mapigilan niya ng COMELEC at alam ko ang COMELEC nag-issue na rin ng statement na motu proprio, mag-iimbestiga na rin sila dahil nga sa sobrang obvious at sa sobrang high profile nito at yung ebidensya ay sobrang solido na. Ang COMELEC pwedeng motu proprio mag-iimbestiga dito sa kasong nito. At kahit ngayon na nakaupo siya, mag-iimbestiga sila, gagamitin yung mga ebidensyang lumabas at pwede nilang gamitin to para ma-disqualify na siya sa pagpa-file ng kanyang Certificate of Candidacy. Sir, ito, ang dami talagang nangyayaring kaguluhan involving itong mga POGO operation zone na ito. Senator Gatchalian, sang-ayon po ba kayo na tuluyan na nga ipagbawal ang operasyon ng mga POGO dito sa ating bansa? Matagal ko nang sinasabi na i-ban na yung ating i-ban na itong mga POGOng ito. 2022 pa lang inirekomenda na natin sa ating Pangulo, sa mga kasamahan natin sa Senado na dapat i-ban na itong POGO. At ngayon nakikita natin yung karumal-dumal na krimen na ginagawa nila dito sa ating bansa. Talagang walang respeto sa ating batas, walang respeto sa ating bansa at talagang inaabuso nila yung ating sistema. At kung hindi natin pipigilan yan, lalong lalalim yung ugat, lalong lalawak yung kanilang galamay at mas mahihirapan tayong tanggalin yan sa ating bansa. Talagang nakakabahala nga talaga. Ang dami talagang issues involving itong POGO, sir. Ito, sir, kung nakikinig si Mayor Alice Guo, si Guo Waping, may mensahe ba kayo sa kanya at sa kanyang mga taga-suporta? Una sa mga taga-Bamban, naintindihan ko na kung ano yung inyong nararamdaman. In fact, pumunta ako sa Bamban one time para lang makita ko kung ano ba meron ang Bamban na wala ang ibang lugar na dyan po nag-invest yung itong mga POGO hub at dyan nagbuhos ng pera itong mga sindikato. At nung pumunta ako, nakita ko maraming mga tarpaulin na sumusuporta kay Mayor Alice Guo. Naintindihan ko dahil nung panahon ng kampanya, talagang pinakita ni Alice Guo yung kanyang magandang side niya, yung kanyang magandang imahe. Pero sa likod ng magandang imahe na yon ay isang taong araw-araw, ora-oras, segundo-segundo nagsisinungaling. Yung buhay ni Alice Guo ay punong-puno ng kasinungalingan. In fact, yan ang buhay niya, magsinungaling. At napakagaling niya magsinungaling. Nakita naman natin yan sa hearing, sa unang hearing, sa pangalawang hearing. Pero napakagaling niya magsinungaling na nakakuha siya ng boto at nanalo siya dyan sa Bamban.
Kaya sa mga kababayan natin dyan, sa Bamban, wag po tayong maniniwala dahil itong taong to ay napaka-delikado. Delikado para sa Bamban, delikado para sa ating bansa. Dahil ako, naniniwala ako na siya ay inilagay ng mga sindikato dyan sa Bamban para protektahan yung kanilang investment, protektahan yung perang ibinuhos nila sa Bamban. At kay Alice Go naman, dahil sigurado ako makakansela yung kanyang birth certificate dahil sa tibay ng ebidensya, sabihin nila kung sino itong mga sindikatong nag-ooperate dito sa ating bansa, yung mga sindikatong nasa likod ng mga Pogo Hub, dahil ang daming Pogo Hub na nare-raid dito. At ako naniniwala, alam niya rin kung sino-sino itong mga taong ito. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.